akong binibilot pag si Ezra ang So ngayon nga po guys, simulan natin ng napaka-energetic. Ano nga ulit yung ibig sabihin ng energetic guys? O ito. You know, Ito ang akin kapag walang pinapakikot. Yo pop pop, kasabang lahat nakapalibot. Yo pasa mo sa kanan pare, wag kang makalimot. Marami tayo niyan, meron pa akong binibilot. Pag si Ezra ang kasama di Grabe, gumagaling na ba si Mimas sumayaw? Actually guys, dancer ako dati. Panoodin niyo sa aking sa aking dating YouTube channel. Sumasayaw ako dati. Magaling naman akong sumayaw. Medyo napasma nga lang. So ngayon nga po guys, simulan natin ng napakaganda itong ating araw. Ngayon, rekta na Mima, ano yung meron? Sabihin mo na. Eto na nga. Eto na guys, makinig kayo. Mukhang hindi ata ako guys ready sa naging pahayag, sa naging statement ni Senator Bato de la Rosa. O eto guys, nakikita nyo tong article na to? Bato, pagiging drug user ni PBBM, Maricel Soriano, malayo sa katotohanan. Bato, wag mo naman kaming binibigla. Wag ganun, Bato. Kala ko ba adik si PBBM? Bato, wag naman ganun. Ang malaking katanungan nga dito, guys, bakit? 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 Ano yung meron? Diba? Bakit niya nasabi itong ganitong biglaang pagkambyo? Dipota, nabubulol, semema. Diba guys? Bakit? Yun yung tanong. Bakit kumambyo? Bakit bumalentong? Malakas na ba yung epekto ng fentanyl or baka nawala na yung sumpa ni Digong nyo sa iyong kaluluwa? So ngayon nga po guys, kumambyo itong si Senator Bato de la Rosa na sinasabi niya na malayo naman daw po sa katotohanan itong pagiging drug user ni PBBM at ni Maricel Soriano. Yun na nga yung punto dito. Malayo sa katotohanan. Bakit? Bakit? Bakit tinuloy mo pa yung Senate hearing na yan? 'Di ba? Alam mo naman palang malayo na sa katotohanan. Bakit mo pa tinuloy? Kasi ganito guys, ito din yung balita nung nakaraang araw, kasi ito yung post ni ni Senator Bato de la Rosa. Naging sad boy itong si Bato. From Bato naging marshmallow po. So ngayon guys, ito yung yung tweet ni Bato. So sad of my upper class. When PRRD was about to remove you from your post cause you are Pinoy appointee, I moved heaven and earth to dissuade him. You finished the whole 6 years term. Now, you're busy convincing PNP officer to testify against us in ICC. God bless you, sir. Diba? Tapang mo pa kay Trillanes. May pa-statement ka pa na, go ahead! Make my day, Trillanes! Sige ka lang ngal-ngal dyan sa ICC. ICC, sige, go ahead! Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant, sumama ka, ikaw mismo magposa sa akin. Yan yung sabi ni Senator Bato de la Rosa. Diba? So, yung statement niya na yan, guys, noong May 7, 8, 9. Mismong 9, guys, biglang nagbago ang ihip ng hangin, guys. Kasi itong dating appointee ni former President Rodrigo Roa Duterte, abay, itinulak sila sa bangin. Nilaglag sila, guys, sa ere. Kumbaga,
ikinanta na. Mukhang ikinanta na nga po guys kasi nagparinig na itong si Senator Bato de la Rosa na ang sabi niya, ikaw wala kang utang na loob. 'Di ba? Tatanggalin ka na ni Digong sa trabaho mo sana noon dahil nga appointee ka ni Pinoy. Pero pinigilan ko. 'Di ba? Natapos mo yung 6 na taon sa presidensiya ni former President Duterte. Tapos ngayon, nag-i-invite ka ng mga PNP official para tumestigo laban sa amin dito sa ICC. So ngayon nga po guys, meron siyang isang taong pinapatamaan na appointee ni former President Rodrigo Roa Duterte na meron pong alam. Dito nga po guys, sa ginawa nilang kalokohan, ginawa nilang kabalbalan noong panahon ni Duterte. Na itong taong to, nilaglag sila sa ere. Well, tama nga naman. Kasi if you are a uniformed man, sinasweldohan ka ng taong bayan, yung dignity mo, yung paglilingkod mo sa taong bayan, at hindi sa mga pinagkautangan mo ng loob. Kasi you are a public servant. Diba? Nilagay ka dyan ng tao kasi nga may tiwala sila sa iyo. Even though na presidente yung naglagay sa iyo diyan sa pwesto mo na yan, pero isipin mo na lang taong bayan pa din ang nagpapasweldo sa iyo. So dapat you are loyal to the country. Am I right? 'Di ba? Dapat kung ikaw ay uniform personnel, ikaw dapat ay loyal sa ating bayan, loyal sa ating mga Pilipino. So ngayon nga po guys, mukhang nagsisi si Bato sa ginawa niya. Ay, dapat pala natanggal ka na lang. Dapat pala hindi ko na lang pinigilan. Nakakapagsisi. 'Di ba? Na itinulak mo kami sa bangin. Diba? Parang ganon. Kasi ang kinalabasan dito guys, si Bato de la Rosa is afraid na makulong nga dito sa ICC. So ngayon nga po guys, 'di ba? Biglang bumait. Biglang bumait si lolo natin Bato. May 9 din to guys. Kabila, nung nalaman niya yung isang tauhan nila na kumbaga tinatawag niyang ano bang tawag niya doon? Upper class man. Nung nalaman niya, nag-post siya, 'di ba? And then nung in-interview siya doon sa sa DZBB, nung tinanong siya about kung totoo nga ba, naniniwala ka nga ba na addict itong si PBBM, ang sabi niya, malayo naman daw po sa katotohanan na drug user itong ating presidente. Ako, sinasabi ko sa iyo ba ito eh? Diba? Yan yung sinasabi ko. Diba? Huwag padalos-dalos. Huwag padalos-dalos sa landas. Ang buhay natin marahas. Ipaglalaban ko hanggang kamatayan ngunit. Diba? So ngayon nga po guys, basahin natin. Inihayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa na ang pagkakadawit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at aktres na si Maricel Soriano sa illegal na droga ay plain information at malayo sa katotohanan. That remained an information. Malayo pa yan sa katotohanan na talagang drug user si Maricel Soriano at si former Senator Marcos. Si De La Rosa ang nanguna sa investigasyon ng Senado sa di umano'y PIDEA leak ng PIDEA sa pre-operation report noong 2012 kung saan nabanggit ang pangalan ni Marcos at ni Soriano. Sabi ng senador, kailangan pang i-verify ang naturang PIDEA report dahil hindi naman nasunod ang operasyon. Alam mo naman pala yung mga dapat gawin. Bakit hindi mo ginawa ba to? Bakit? Diba? Ba't hindi mo ginawa? Tapos ngayon, na ikinambyo. Itinulak kayo sa bangin kasi tama lang naman yung ginawa ba ng upper class man na pinaparinggan ni Senator Bato de la Rosa kasi if you are a uniformed personnel, your loyalty should be the interest, public interest dito mismo sa ating bayan, love of the country dapat. So good jobs upper class, talagang lumabas na itong
si Bato sa kanyang tunay na pag-uugali na talagang ayaw niyang makulong. Bakit ayaw niyang makulong? Hindi niya na daw makikita yung apo niya. 'Di ba? Hindi niya na makikita yung apo niya. Kaya ngayon, kumakambyo siya. So, dapat ang gawin natin, guys, sumayaw muna tayo. You know, Ito ang akin kapag walang pinapaikot. Yo pop pop, kasabang lahat nakapalibot. Yo pasa mo sa kanan pare, wag kang makalimot. Marami tayo niyan, meron pa akong binibilot. Pag si Ezra ang kasali. Ay, nawala agad yung ano. Ganado pa naman ako. Ganado pa naman ako. Diba? Simulan natin yung umaga natin ng merong magandang balita. Ito na yun, guys. Gumambyo si Bato. Ano kaya yung kanyang sasabihin sa resume? Sa pag-resume ng Senate Hearing Part 3 sa PDEA Leaks sa May 13. Kailan yung May 13? Lang araw na lang, guys. So, Thursday, siguro next week. Yan na nga po, guys. Yan yung pakaabangan natin. And nalaman na din natin, guys, na if you will try to connect the dots, abay baka posible, 'di ba? Pero hindi natin kino-confirm, baka posible na dawit nga sa plot twist itong si GMA. Anyway, ito na nga, guys, nagkabukluan na, kumbaga natinik na sila. So ngayon, itong si Bato bigla ang kambyo kasi nga mukhang sumisip-sip na kay PBBM. Binawi ang kanyang sinabi kasi ayaw makulong. Diba? Diba? Anyway, yun lamang po, guys. That's me again. Si Mima Alicia nyo. Tagbabalik ulit para sa ating panibagong video.